Narito na ang programang kastigadora Master Jenny Jenny. Ito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino News, makakapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Master Jenny Jenny, maaasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at istigo ay inyong kasama. Magsumbong sa kastigadora Master Jenny Jenny, sumbong. Magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ang kastigadora Master Jen. Magandang hapon din sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, Mayo 11 po. Taong kasalukuyan at narito po tayo sa ating programang kastigadora Master Jen and Jenny. At syempre po, marami po tayong mga tatalakay ngayong araw po ng kastigadora, araw ng Huwebes. At syempre, papakita po natin sa ating programa ang laganap pong panayam natin dito sa kasamang PSDAB at Maharlika kay Mr. Reynaldo Andrade dyan po sa Sitio Ada, Harangan, San Isidro, Rodriguez, Rizal. At syempre po, ang lagi po nakamonitor sa ating programa, ang PSDAB, ang National Founder President po si Mr. B. Cordoba ay meron po siyang advisory para sa lahat po ng PSDAB sa buo pong Calabarzon. At syempre po ang Maharlika Recovery Team sa umuno po ni Daniel Prañesa at Omega ng ng PSD Municipal Director po. At syempre po ang lagi po nakamonitor sa atin sa Office of the Governor, si Governor Rebecca Nini Inares. Magandang hapon po, ma'am. At syempre po, talakayin po natin ang mga ibang mga pagbabalita po. Mamaya po mag-report ang ating kasamang CCN News Patrol na si Riden Oro para sa kanyang follow-up report. Abangan po natin yan sa ating programang Kastigadora. At syempre po hindi po muna natin tatalakayin. Meron pong panawagan dyan po sa lugar po ng Apitong Dulo Street, Master Jen, ang Durable na Association po na kung saan ang mga taga-Apitong Dulo o Salazar Compound ay nanawagan po sa ating programa. Na kung saan nga po ay ang presidente nga po dyan ng Durable ay ila ayaw magpa-eleksyon, Master Jen. Anong masasabi mo dito? Anak ng tupa naman. At syempre, yan ay lilinawin po natin yan sa mga susunod na araw dahil ito'y pinagbigay. Sumbong pa lang naman, Master Jen. Wala pa naman tayong pinangahawakan talaga na kanilang personal na reklamo. Syempre sa ating programang Kastigadora, kailangan natin ng testigo yan at saka mga dokumento. Isyon ang kailangan natin dyan. Syempre, kailangan natin yan. Kung talaga nga merong reklamo dito sa nasabing presidente nga sa Durable Home Association, o sino ka man, ay abangan mo ang mga reklamo ng mga taong ito. At syempre, meron pong panawagan ng ating national founder po ng PSDAB na si Mr. Joby Cordoba. Ang advisory nga po niya sa buo pong ating member ng PSD. Ito po ay PSDAB coming May 15, Monday, have courtesy call and recognition to Provincial Director Superintendent Albert Ocon at Hilltop Taytay Rizal at 8 a.m. Master Jen. Yan po, panawagan po yan. Muli po sa ating mga PSDAB, magkita-kita po tayo dyan sa Hilltop po sa Monday. Before 8 o'clock, nandyan na po tayong lahat dahil manunumpa po tayo sa bagong superintendent nga po na si Albert Ocon. At syempre po, binabati natin ang ating bagong Municipal Director po ng pinagsamang San Mateo at Muntalban Chapter. Walang iba po kung hindi ang Maharlika Recovery Teams po, ang kanyang spokesperson po, Mr. Rolando Caboy Omega. At syempre po, ang director din po, kasama po dyan ang aming executive producer po ng CCN News, Filipino News, Mads Pangulima. Ayan po ang Municipal Director PSD po ng Quezon City. Talagang ang mga kasama po niya, mga bigatin po mga media, mga Chinese community, at syempre po mga iba't ibang sangay po ng gobyerno ng ating pamahalaan.
Siyempre, ang sinasabi niyang Warren Association. Talagang mabigat ang ating executive producer na si Mads Pangulinga. Talagang yan ay kilalang kilala sa, hindi lamang sa bansa dahil yan po ay naging representative po ng ating Pangulong Duterte dyan sa Mindanao para sa mga Muslim media affair. Ay walang iba si Mr. Mads Pangulima. Na talagang walang takot, walang gulat, na talagang sumusugod dyan kahit saan mga dako ng panig ng ating mundo. Sabi nga nila, ang sabi nga ng ating publisher ng CCN News at syempre ang executive producer ng CCN News Filipino Views, ako'y hindi natatakot basta't nasa katotohanan. Yan, Master J, meron ka ba ibang babalita bago natin ibigay yung mga ibang sumbong sa ating programa? Hindi, kailangan natin ang mga nagsusumbong na yan na may nagreklamo sa atin, si Mr. Salazar, na sila daw ay magpipetisyon dito sa ating lugar. Ang tanong nakagawa na ba sila ng petisyon laban dito sa presidente ng Durable Home Association? Busy tayo, tila hindi pa nagpupunta sa bahay. So kaya panawagan kay Mr. Philippine Salazar at syempre sa Salazar Compound, Apitong Dulo Street, kung ano man yung inyong reklamo at kayo magsadya sa aming tanggapan upang mabigyang pansin yung talagang, actually matagal na nating naririnig to Diyan lang sa Dahlia Street, Yakal Street, Apitong Street, at sa ibang street po ng Durable, na ito nga daw presidente ng Durable ay hindi pa nga nagpapa-eleksyon. Baka ma'am, makabutas ka na po ng upuan dyan. Alam ko sa mga ganitong asosasyon, parang PSD yan Every year, nagpapalit po kami ng municipal director, pero nananatili po yan sa posisyon kung maganda naman ang kanyang ginagawa sa kanyang nasasakupan. Kung walang reklamo. Yun, dahil matagal na namin narinig to. Actually, yung mga nagdaang presidente dyan sa Durable, talagang laging may problemang kinabibilangan. At muli ay nagpapasalamat kami at syempre binabati namin ang bagong municipal director ng PSDAB na si Roland Omega na 2 chapter na po sir ang inyong hinahawakan. San Mateo at saka Rodriguez chapter. Ayan naman ang kanyang mga kasama sa Maharlikan Recovery Team ay talagang binabati at nagpupugay dito kay Mr. Omega. At syempre yung reklamo dyan Master sa Dahlia Street na nambabato dyan. Alam nyo, kunan nyo lang yan ang litrato kung sino man yan at ireklamo yan at talagang hahainan natin ng kaso yan. Kasi harassment yung ginagawa sa inyo. Ito yung nagreklamo yan, PSD rin na babae. Si Leonora Cristobal. Yan. At talagang araw-araw, Master, mukhang binabato yung bahay nila dahil sa pag-recover nga ng nasabing bahay. At syempre nga po, katulad nga po ng mga ulang nabanggit nga po namin sa inyo na ito pong aming programa ay talagang sinusuportahan po ng iba't ibang sangay po ng ating pamahalaan. Na kung saan nga po, nandyan nga po ang Maharlikan Recovery Team, ang Akumpyado Real Estate po, sa pamumuno po ng kanilang administrador, Daniel Prañesa. At syempre, nahandyan po ang kanyang spokesperson o ang kanyang handler o kanang kamay na si Mr. Rolando Omega. Kaya nga pala, Masa dyan, yung ipapakita nating video maya-maya lamang. Ito yung pag-interview natin sa isang kasama natin sa PSD na si Mr. Reynaldo Andrade na kung saan meron yung junk shop dito sa Sitio Harangan, Sa Harangan, Rodriguez okay. Rizal. Na kung saan nga yung hinihinga niyang tulong sa atin, yung tungkol doon sa may nagsanla, kumbaga ilang beses na isinanla sa kanya yung lupa na ito, yung kinatitilikan ng kanyang junk shop. Ano ba, Master, ang naging kapalaya mo dito kay Mr. Andrade bago natin ipakita yung kanyang video? Sa nakita ko nga, ito masyadong mabait din, Sinanla sa kanya ng 90,000 daw. Yung kabila ay 40,000. Ang mahalaga dyan, ang hindi ko maintindihan dyan, ano ba ang agreement na nagkaroon kayo? Ngayon, nakita ko sa agreement lang sa sulat. Ang masama, nagpadagdag pa ng 20,000 nang wala man ng kasulatan. Ito ang masaklab. Tila pinapaalis pa siya ron. Na sarili niyang lupa. Ano na ba yan? Kastigaduhin natin yan.
Ikaw naman, meron kang document. Barangay mo, proseso. Matigil na yan. Masyadong mainit, message yan. Kaya kung nakikinig ka kasama nga Andrade, siyempre sa magitan ng aming programang Kastigadora, ay maipaabot mo sa mga taong ito na yung lupa na yan ay iyon na. Bakit pinayagan mo pa at yung sinasabi nga na 20,000 ay hindi malalagkaroon ng kasulatan, message Wala. Kasi sa batas, sabi nga ng kilala naming abogado, na kinikilala na rin ng korte kahit nasulat kamay lamang. Kasi, Sinabi ni Atty. Elsa, maski hindi maayos, basta may pirma, masikaprasong papel, pagdating sa kaso, sigurado. oo, tama yun, Master Jen. Kasi yung mga ganyan, lalo't pera, huwag kayong basa-basa magbibitaw Yan. nang wala kayong kasulatan. Kasi pagdating sa korte o barangay, talo kayo. Ang hinahanap dyan, yung talagang kasulatan na na-receive Agreement. nila, na-receive nila yung pera, na nagbayad nga kayo. Kaya syempre, bilang kasama mo rin sa PST, syempre narito ang programang Kastigadora upang alalayan ka dyan sa problema na yan. Siguro, mapapakita nga natin sa video yung talagang magitan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa panig ng Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang dako ng mundo, makikita nila yung talagang kinakaharap mong problema. Na kung totoo kasi wala namang magiging problema dyan dahil iyo yan. At hindi yan pwedeng kunin sa'yo dahil may dokumento ka dyan eh. Hindi ka nga dapat nagbayad o tumanggap pa ng sanla ng 2 beses dahil sa'yo yung kasama yun sa hawak mong dokumento. Na ibinigay sa inang Maharlikan Recovery Team sa umuno po ni Rolando Caboy Omega. At syempre, meron din tayong magandang balita, no? Pinagsanit yung nakaraan kasing Mayo 7, araw ng linggo, ang emergency meeting ng PSCAB, nagkasundo ang 3 foundation. 3 magkakasama yan, pinagsanib po yan. Para po sa ikaunlad po ng aming mga membro, hindi lamang po makatulong, bagkus ay magbigay rin po ng edukasyon para sa inyong mga anak. Syempre po, base po sa binalita po ng ating chairman, syempre may nakilala po tayo doon, nakasama din po ni Kaboy. Itong nagpakilalang si Brother Arnel. Meron siyang livelihood program. Na kung saan ay nagtuturo ng paggawa natin sa mga teknolohiyang gamit. Yung pagbo-broadcast, sabi nga niya, galing daw nga siya sa kilalang istasyon eh. Ni Mr. Yabot ng Makati. Na kung saan nga, ayon nga sa ating chairman ng PSCAB, ang livelihood program ni Brother Arnel at PSD Joby Cordoba at syempre ang Maharlikan Recovery Teams na si Caboy Omega ay pinagsanib po yan, 3 yan. Kumbaga tandem united. Inadap. Sa magitan nga po ng PSCAB, inadapt po yung 2 pinagsamang Maharlikan Recovery Team at saka yung livelihood program ni Brother Arnel na syempre pinagsanib puwersa po sa iisang layuning makatulong po sa pamayanan sa ikauunlad po ng bawat kasapi. At syempre nga po ang PSDAB sa wikang Tagalog, sabi nga ng aming chairman dyan, national founder, bantay kapayapaan para sa demokrasya. Alyansa sa kapayapaan. Yan nga po ang ibig sabihin sa Tagalog po ng PSDAB o Peace, Sa English Security, naman, Democracy Alliance Volunteers Brigades. Actually, ito nga po, talagang ina-announce nga po muli namin sa aming programa na magkakaroon na nga po tayo ng courtesy call po sa bagong nakaupong superintendent po dyan po sa Hilltop sa Provincial Rizal po na si Superintendent Albert Ocon. Actually, sa Montalban, naka-courtesy call na rin po kami kaya Superintendent Hector Grijaldo. Yan. Kasama po ng Montalban and San Mateo chapter. Ngayon po yan sa Taytay, lahat po ng chapter sa Rizal ay inaanyayahan pong dumalo. 8:00 po ng umaga dyan po sa Hilltop. Magkita-kita po tayo dyan. Andyan nga po ang ating chairman na kung saan nga po para makapagbigay courtesy call po nga tayo sa bagong provincial superintendent nga po.
na kung saan nga po ay bilang pagpapakilala ng PSDAB na makatulong din po tayo, hindi lamang po sa kapalaganap ng kapayapaan o peace and order. Siyempre, nakatimbre po tayo sa kapulisan. Sa bawat panig po ng Rizal, 14 na bayan ng Rizal po yan, na kung saan nga po bawat happy dyan ay nagka-courtesy call nga po tayo. At syempre, sabi nga sa amin ng isa sa mga tanod dyan sa barangay, ang pinuno na si Oligario at saka si Yasmin, ang bago nga daw pong superintendent dyan sa bayan po ng San Mateo ay si Solomon de Castillas. Alam po nga po, padala po ng ating Pangulong Duterte yan, yung nakaupo nga po dyan sa bayan ng San Mateo. Siyempre, isa po siguro sa mga araw na darating ay ang ating municipal director ng San Mateo chapter na si Boy Omega ay malamang mag-courtesy call po dyan sa bagong happy po ng San Mateo. Siyempre, kasama po ang ating chairman, founder Joby Cordoba, na kung saan nga po, muli po, ang talagang layunin po ng PSD ay bantay kapayapaan nga po para sa demokrasya. Siyempre, binabati natin ang sumusuporta din sa ating programang Kastigadora, si Maria Luisa Minjola na taga Santa Maria, Ampid-Uno. Member din yan ng PSD-AB Master, San Mateo Chapter at Maharlika Recovery Team. Adapted po yan. So nakikita po niyo talagang napakarami po talagang member ng PSD. Kaya naman ang Kastigadora, lagi po yung inaanong sa aming programa kasi marami pong natutulong ang PSD. Hindi lamang po ito nakapagbigay ng trabaho, medical mission, financial assistance, hospitalization, bagkus kumbaga, ito po ay isang magandang halimbawa. Actually, ito nga lang po ang inaprubahan ng lalawigan ng Rizal. Sa dami ng mga foundation o mga NGOs na lumalapit po sa ating mahal na gobernador. Tanging ang PSD lamang ang talagang nag-iisa po na meron pong accredit dyan po sa palalawigan po ng Rizal. Kaya nga po kami ay naaprubahan sa Malacanang nang mabasa po ng ating Pangulong Duterte na ito nga po nga PSDAB ay nakarehistro po yan sa SEC at yan po ay accreditation po ng palalawigan ng Rizal, DILG. Ay talaga pong na-recognize po ito. Dahil marami na po talaga mga aktibidades ng PSD na talagang ito po ay namamayagpag po. Hindi lamang po ito sa bayan ng Rizal, sa Calabarzon din po. National po ito, meron po kayong mga member dyan sa Pasig, Bulacan, Quezon City, Laguna, dyan po sa Marikina. Makarami po talagang members nito. Kaya nga to pagka nagkaroon po talaga ng anniversary na taon-taong ginaganap po dyan sa Kapitolyo, Antipolo City, talagang lahat po lang chapter naahan dyan. Ang nakakabilib nga dito, Master Jenya, sa Tanay, Baras, talagang yan pa rin ang mga talagang mga municipal directors. Dahil hindi talaga sila napapalitan dahil sa gandang ginagawa nilang sa mga kasama sa PSD, lalo na dyan sa Antipolo chapter. Na talagang naka-assign po yan sa Antipolo City po sa ating Mayor Junjun Inares. At syempre, nahandyan din po ang OOPS ng Antipolo City na si Colonel Ornido. Na siya po ang hepe ng OOPS. Happy natin. Yan, dati ang happy namin sa PSDAB dahil since na-assign na siya dito sa Office of the Mayor na si Junjun Inares, kaya medyo pansamantalang binitawan niya ang posisyon niya bilang happy po namin sa PSDAB dyan po sa Antipolo. Pero syempre, ganun pa man, talaga naman nakikipag pa rin sa amin si Colonel Ornido. Ano mga aktibidades po ng PSD, ay dumadalo po talaga yan. Si Sir, pag inimbitahan yan, talagang tinawagan ni chairman yan. Hindi pwedeng hindi siya pupunta. Kaya naman ang pagbibigay-pugay nga namin dyan, talagang, Sir, saludo po kami sa inyo. At syempre po yun nga po, binibigay din po natin ng Maharlika na talagang siguro po sa mga susunod pong araw kasi
Kasama po namin yan sa PSD Update Philippines newspaper po. Na kung saan ang publisher po dyan, si Master Jen Cordoba, at ang aming magaling na layout artist as executive producer ng CCN Filipino Views, Channel TV, Mads Pangulima, na talagang siya po talagang umaareglo ng aming mga news. Maging sa aming programang Kasigadora, talagang si Mads Pangulima ay talagang walang takot, walang gulat, kanyang ginagampanan. Kaya nga, Master, pasimulan mo na nga yung taong ito na talagang walang tigil na paninila, si nagngangalang That's Muhammad. Ano ba masasabi mo sa tao na to? Ano bang dapat natin ikastigo sa taong to? Tuloy na natin yan. Pusak. Meow. Siguraduhin mo lang, ha? Siguraduhin mo lang ang kinakalaban mo. Siguraduhin mo lang. At padadalang ka namin ng subpina. Tumipot ka. Kung makakaharap mo. Ito kang pasaway. Ang sumbong. Saka pa sa may bahay ng may bahay. Tangan mo doon sa pinupuntahan mong yon. Bayan o bakla. Oo, Master Jen, nagpakita pa nga raw to ng ano niya ng private niya. Nagsumbong sa atin ng correspondent o reporter. Nako, at saka isumbong natin to sa PNP kaya bato, gumagamit pa ng Kaya pinagbabawal na gamot. Yan. Mahirap Di ba talaga. meron tayong meeting kay General De La Rosa? Oh, marunong pa tayo. Nanto pa naman, oo. Siguraduhin mo lang. Ako mismo ang dadakip sa'yo. Masyado kang pasaway. Bastos ka. Sige. Kastiguhin natin yan. Mahirap na nga. Kaya alam mo, That's Muhammad. Ay, actually, ang mapapayo ko pa rin sa'yo, parang bumalik tayo sa programang Chinese Feng Shui. Alam mo, madaling manira. Sa totoo lang, napakadali. Sabi nga nila, madaling manira ng tao. Pero once na nakasira ka na ng reputasyon ng tao, mahirap na yan ibalik. Mahirap nang ibalik yan. Pero, slander pa yan. Libel pa yan. Oo, alam mo, pag magbabayad ka ng danyos provision ng libel, 1 million yan. Tumikulong ka pa. Magpapiyansa ka pa, ha? Ang alam ko dyan. Walang biyansa dahil gumagamit yan. Hindi na talaga ito sinasabi. mapiyansa. Ito, may testigo tayo. Mahirap yan, That's Muhammad. Talagang kung ako sa'yo, talagang magbagong buhay ka na. Tabo ka na. Umuwi ka na ng probinsya. Oo. Para wala kang sabit. Kasi pag talagang hindi ka tumigil sa paninira mo sa yung ginagamit mo pang social media, para lang makasira ka ng reputasyon ng ibang tao, hindi maganda yan. Makakasuhan ka. Bakit hindi ka nila kilala? Sumbong lang sa amin yan. Pero kahit nasumbong yan, may testigo yan, ha? Correct. Hindi naman tayo tumatanggap pag walang testigo o document. Pag nag-react ka, meron kami bibigay sa yung kung anong gusto mong testigo. Kumbaga, alam mo yung sinisira mong tao, kilala yan eh. Pasalamat ka, walang naniniwala sa'yo. Palibasa, paano nga maniniwala sa kanya? Yung mga sinasabi niya, walang katotohanan kasi. Dahil yung taong yun, kilalang kilala. Kung ikaw lang, hisikat ka eh. Hisikat ka pa, sabing programang Kasigadora. Ba? Hisikat pa to eh. Alam mo, naiinis na ako eh. Nai-stress ako. Alam mo, nauuhaw lang ako sa totoo yan. Nauuhaw ako, nai-stress ako sa Dapat taong yan eh. to. Dapat Nagkakabulubulu yan, talaga ako sa'yo. Kaya talagang pag may pagkakataon, That's Muhammad, talagang magkakaharap talaga tayo sa korte. Hihingi ka talaga namin ng tulong. Kung hindi ka man madakip ng kapulisan, may paglalagyan ka talaga sa korte. Ang naka-assign yan, Pileya, sir. Talagang alam mo, siguro na mapanood mo sa news. Kay user ka, kay poser ka, inuhuli na ngayon. Kaya dapat, sabi nga nila, kung ikaw, nasabi mo man yon, totoo man o hindi, ikaw ang nakakaalam,
tigilan mo na rin yung kabastusan mo dahil syempre nakakasirang puri yan eh. Hindi, Master. Ang mahirap kasi niyan, isang bata ang nagsabi, isang reporter. Reporter pa. Yan ang sisipin mo sa yung bata. Kapag inulit mo pa yan. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka. Grabe naman At kung hindi, dadatnang ka ng subpina. Ganun ba? Masyadong mainit yung programa natin ha. Siguro Nasa sikat lang yan eh. O sige, antayin mo na lang. Kapag inulit mo yan. Tumatok. siguro antabayan natin yung video natin dyan sa Barangay Sitio Harangan, San Isidro, Rodriguez Rizal. Yan po sa bahay nga po, sa residente po at business po ng ating kasamang PSAB na si Reynaldo Andrade. Papakita po sa video na yan yung kanyang location site na kung saan nga yung sinasabing ibinenta sa kanya o sinala sa kanya ng halagang 90,000 40. at isa 40 may 20,000 pa. Samantalang may dokumentong hawak yan na nagsasabing kanya yon. At ngayon binabawi sa kanya. Document yun, Walang nagbabawi. dokumento. Walang maipakita. Masyado talagang mainit ang ano na yan. Kaya si Mr. Andrade talagang lumapit ng Master Jen sa ating programang Kastigadora para kastiguhin na natin yung mga tao na yan. Na talagang gumagawa ng hindi ka nais-nais, ha? O, Biruin teka, mo. Master, alam mo ba ang trabaho nila, junk shop? Nung kami ay nagpunta ron, hindi naman sa pag-ano ha, pasintabi na lang po sa mga kumakain, napakabaho. Ganun ba? Anak ng tupa, niloloko niyo pa, hiram kayo ng hiram ng pera, Nako. tapos wala naman kayong document. Nako. Sasabihin niyo sa inyo pa. Nako naman. Masyado namang ano yung tao na yun. Wala nang delikadesa, di ba? Magkatapos Oo. ang tulungan ng mga Aba, tao Master, na humanga ako dyan. bakit? Nakita mo naman, hindi naman gwapo, hindi Oo. naman pangit si Mr. Andrade? Andrade, pero ang ganda ng kanyang asawa. Talaga? Ang trabaho nila sa junk shop, pero ang nakita ko mistisa. Talaga lang, ha? Di ba halatang taga-basura nakatira? Hindi nga, nagulat na ako, kaya humanga ako rin sa asawa niya. Pang klase, ha? Pero syempre, batiin muna natin ang lagi pong nakaagapay po sa ating programang Kastigadora, ang mga taga-Goldilocks, SM San Mateo. Yan po, nandiyan si Lailani Aquino, Ray Imundo, Robbie Batalyan, Mel Castro, Bernie Lobion, Janet Tabeji, mga taga Goldilocks SM na lagi pong umaagapay sa ating programang Kastigadora. At syempre po, ang bumubusog po talaga sa atin lagi. Syempre, ang mga taga KFC SM San Mateo. Si Lailani Aquino at si Ray Emundo, Robbie Batalin, Oh, si Batalin. o Batalin, Batalin. Bantalin. Bantalan. o Okay. Bantalan. Mga Nasunod ayusin nyo ka, ko, pwede ha? ko wala sabihin na Sir Robbie, o Sir Okay. Ray, or Ma'am Aquino. At syempre dyan sa Goldilocks, si Bernie at saka si Janet. Magandang hapon po sa iyo na lagi nakatutok po sa aming programang Kastigadora nila Master Jen and Jenny. At syempre po, mga traffic enforcement po dyan sa Barangay Ampid 1. Si Al Hasmin at si Manuel Oligario. Kung tayo niya, Master, Oo, pag dumarating na. Lagi kami sinasalubong yan sa SM San Mateo. At tayo po ay magpapakilala muna ng ating himpilang pinakikinggan. Narito na ang programang Kastigadora Master Jen and Jenny. Dito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino News, mapapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Master Jen and Jenny, maaasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at testigo ay inyong kasama.
Magsumbong sa kastigadora, Master Jen and Jenny. Sumbong, sumbong, sumbong. At tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan. At syempre po, ipapakita na po natin ang video na kung saan kasama po natin si Master Jen dito sa Barangay Sitio Aja. Sir, ano pangalan mo, sir? Ano yung pinaka-degree mo na titulo ng mga tingans? O ano ngayon? Hanggang saan? Ha? Oo, pero may document ka naman nun. Yung sinasabi mo sinanla na sir. Ito po nakasangla sa akin, umabot ng 9,000 po. Ito po, sa loob ng bakod. Ilan ang kontrata niyo sa pagkakasanda niya? Ito naman po nakasangla sa akin. Magkano nakasanda? 40, ito, magkano nakasanda? 19. May agreement kayo dyan, sir? Sulat kami lang. Sulat naman. Sige, bibigyan mo ako ng kopya. Ilan square meter to? Basta ito, kunan mo to daw. Ito yung sinanda sa kanya 90. Okay. Yung 40, doon sa kabila, itong na. Ito, to. Just may ilaw niya po. Yan sa may ilaw na yan. Ilan taon yan, sir? Wala ba kayong idea na taon na pagkakasanda o ilan years? Ilang month? Nasa 2 years po nakasangla sa amin. 2 years. Pero ilan talaga ang kontrata nyo? Yung isang taon na po. 1 year na. So makadawi, naka 2 years na. Nagbibigay pa sila ng tubig sa inyo kung ano man ang agreement nyo. Wala. Eh, dito sa kabila. 1 years po kontrata. O ngayon, meron din bang kontrata ng 1 year lang? May naka 1 year na ba kayo dyan? Wala pa. Okay. Asan yung may-ari niya niya? Okay. Sige. Basta kunan mo na lang ito dyan, tsaka to. Tsaka yung nasa kabilang ano. Sigurado, tika, Jen. Ilan po ang mga tauhan nyo rito bilang? Ito po ba ang hanap buhay nyo yung sa Kalakal? Tinatawag na Kalakal? Diyan siya po. Junk shop. Okay. Ilan taon na kayo simula ng ganito? Ano po, 3 years. 3 years pa lang. Sa 3 years na yan okay sa alright ba sa mga pamilya mo? Wala namang problema? Di ba kayo nagkakaroon ng konting sakit? Nahiya, pero dahil nasa PSD po tayo, kung sakaling tayo may maramdaman o may sakit, pumunta lang po kayo sa Inares, hindi tayo ng certification, kay Mr. Joe Cordoba, para kayo ay magpatingin din kung sakaling may nararamdaman. Doon tayo sa kabila, again, yan na lang. Bigyan niyo ako ng document yung sinasabi ng kasulatan. Okay, game. Ibigay mo yung telepono para masagot mo, pero madidinig mo dati itong pupunan namin, makikita yan sa kastigadora ng CCN News, Filipino News, ng TV channel. Yun lang po, doon yung mapapanood kung lahat yung mga pinupuna po natin. Ano po? Sige mag-mic ka lang para ano. Sige, nasa yung mic eh. Okay. Nililawang kita eh. Okay. Malapit ka rito. Pupunan mo, master. Okay. Okay naman ano nila dito. Tutuloy daw muna tayo. Sige. Pasensya na po sa ako namin. Sige, sir. Sige po, pasok po. Ito pala, sir, ang inyong house, ano? Ito po, magulo po, basura. Saan po kayo natutulog dito, sir? Meron pong taas. Okay, kala ko. Sige. Nakunan mo na po ng mukha talaga si Mr. Andrade para maliwanag sa CCN News. Kitang-kita naman yan. Kuhan lang. Sige. Mapuna-punasan dahil tayo naman ay cowboy-cowboy. Sige. Ang isang grupo ng PSD, Alliance Ball. So makikita po ninyo sa papakita kong video sa inyo yung document po na deeds of assignment
for real property po with Mr. Daniel Prañesa at kay Reynaldo Andrade po. Makikita po ninyo sa video. Yan, nababasa po ninyo na kung saan nga po meron silang deeds of assignment of real property. Na kung saan nga po ay si Mr. Andrade po yung legal age ang naka-assign po sa nasabing lote po na makikita po ninyo sa aming programang Kastigadora. Ayan po yung mga pirma ni Mr. Reynaldo Andrade, Daniel Prañesa, at may witness po sila. So hindi ko, siguro po Lourdes Marquez. Ayan po, meron din yung witness din nila. And then, yung ano po yan, notaryo po yan kay Attorney Benjamin Alfonso, Notary Public. Ito pong nagdaan na kasalukuyang February 2017 po. Yan. So, abangan nyo po yan sa programang Kastigadora kung saan i-interviewin po natin ngayon si Mr. Andrade tungkol po dito sa problema niya sa lote. Sir, may question lang po ako. Ano po yung naging problema niyo po sa lote niyo? Na gusto niyo pong ilapit sa aming programang Kastigadora? Ito po yung nakasangla po sa amin, ma'am. Sige po. Bukan po yung may-ari na gustong babawiin na po yung inupahan namin. Okay. Kabila. Kasi dalawa yung isa nakasangla, tapos yung kabila, upa. Gusto nang kukunin yung inupahan namin dahil gagamitin daw nila. Tapos yung isa naman, kasi dalawa sila dyan, ito sa taas po yung dinanan po niyo. Hinarangan po na kami dyan. Sabi nila, babahayan daw nila yan dyan kasi andaanan lang daw, tao lang. Sabi ko, paano kukunin naman nyo yung nag-jangsap namin? Pipirwisiwin nyo, daanan na tao, alam nyo, babaan ng truck yan dyan. Bakit babahayan? Ano ba kuha nyo dyan? Yung papel na kinahawakan nyo. Wala naman silang papel na kinahawakan, binili daw nila eh. Yun, sino po nagsabi nun sa inyo? Yung niya, nakabili daw sila, binili daw Ano pong pangalan, sir? Sila may Sa pangalan. pagkakaalam po ninyo. Yung sinanla sa inyo, may bumili. Ganon. Di ba sinanla sa inyo ng 40? Iba-iba po may-ari eh. Oh, Isa lang po ng pinanggalingan. Binili daw nila doon kay dito. okay. Kaya sabihin niyo yung pangalan. Bakit binili nyo daanan yan? Yung daanan yan, bakit bilhin nyo? Hindi naman sila po nakakuan. So ano pong hinihingi yung tulong sa aming programang Kastigadora? Siyempre hindi lang po tayo napapanood sa Pilipinas, maging sa ibang panig po ng daig ng mundo. So pwede po kayong manawagan sa aming programang Kastigadora ukol po sa problema po ninyo dito sa lote para nandyan po ang Maharlikans Recovery Teams para matulungan po kayo. Sige po, Mr. Andrade, manawagan po kayo sa aming programang Kastigadora. Nananawagan po ako sa programang Kastigadora. Mama, hingi pa ako ng tulong kung paano po yung gagawin dito dahil po ako may hawak naman pa ako ng papel dito Sige, pawakan niyo po. na galing po sa Maharlikan Okay. kay Daniel Prañesa. Ito po ay kung sa akin pa itong lupa na dito eh, parang sa akin na po eh. Kaso nga lang ako nag-aalang dahil ako parang naiipit din dito sa mga tao dito eh. Ay, hindi po. Inaangkin po nila, nasa kanila. Hindi po yan. Yung pag-aari niyo na po ito kasi may ngayon. Kung may papakita silang document, maganda nga po yan sana kung kayo ay ireklamo. Pagdating sa barangay, doon magkakaalaman kasi po may document kayo. Kung may papakita sila, ipakita nila, wala naman po problema. Dahil ito is sakop niyan na sinasabing inaangkin nila. Sakop niyo po yan, gandun yan. Nandito po yan, degree niyan eh. Ayan po. Gusto ko na hingi ng tulong kung paano ko ito maayos. Hindi, wala pong problema yan. Gagawin na mananawagan nga tayo, kaya malalaman mo pagka inilabas na namin yan, pupuntahan namin, dapat yan hindi na kailangan imbestigahan o kausapin pa yung nagsanla o nagbenta kasi kayo may matibay ng document ng hawak ng Maharlikans. Importante po ito maski saan kayo makarating, inyo po yan, walang pwedeng humawak pa ng iba pa niyan. Yan ang dyan. Maski saan kayo makarating dyan, maging sa barangay dyan, wala naman pong iba, kayo pa rin ang may-ari. Wala na bang sinabi sa inyo, sir, na kayo irereklamo o mag-ayos kayo sa barangay? Hindi pa wala pa naman po. Hindi, kung halimbawa hindi kayo pwedeng alis, huwag yung paalisin. Basta maganda niyan, hindi magreklamo sila. Ano lang po yan. Paano po yung mga inupahan namin? Pwede po kami na hindi na mag-upa dyan, ma'am. Pwede na kayong hindi magbayad dyan kasi pag-aari mo yan, bakit ka uupa? Isakop mo yan na binigay ni Daniel. Gugulat nga ako, sabi mo may mga inuupahan ka pa.
sakop mo na yan. Yan, nakita namin ng lugar, yan, iiyaan namin yan, papakita namin yan. Sakop mo na yan. Yung nga sinabi sa akin ni Mr. Omega, Master, yung binigay sa kanya ay sakop na yan. Bakit nagugulat nga ako, may nagsanla, ba't para tumanggap ka ng sanla, sa'yo na yan. Bago lang po kasi ako. Okay. Tsaka, ano kayo, kailan ba kayo nakakuha ng deed of assignment? So nakita po ninyo sa programang Kastigadora, kung saan nga po ay makikita po dito sa dokumentong ito na hinihingi ko ng tulong sa ating programang Kastigadora by Master Jen and Jenny, si Mr. Andrade. At syempre po nananawagan din po tayo sa ating kasama sa Akumpiado Real Estate na si Caboy Omega at syempre ang kanyang administrador na si Daniel Prañesa para bigyan po ng pansito. Kaya antabayanan niyo po to sa aming programang Kastigadora at mapapakinggan po yan sa CCN News, Filipino Views po tuwing Miyerkules, Huwebes at Sabado po. Magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Nga po, nakikita na nga po ninyo sa video ang ginanap po na interview po ni Master Jen dito kay Mr. Reynaldo Andrade. At syempre, mapanood po niyo ang ating mga kasama po dyan na PSDAB na kung saan nga po yung ginanap na pag-interview po ng ating kasamang si Master Jen na yung nga pong hinihingi po niyang tulong dyan sa Kastigadora. Na talagang ang ating kasamang Andrade talagang sumisiklab na sa inis. Kasi dyan, diba laging talakayan nyo dyan sa pinapakitang video sa ating programang Kastigadora? Ayun na nga, yung agreement nila na sa 40,000 na sinanla, kaso nagpahabol pa ng 20 na wala namang agreement. Wala man lang, kahit Oo, man so yung lang. 90,000, 1 year ang umpisa ang usapan nila. Naka 2 years na. More Wala than namang na. binayad o hinulog pa. Tapos inaangkin pa. Masyado naman pala yung taong yan. Kaya, Naman pala talagang si PSD Andrade talagang nasadya na sa ating programang Kastigadora upang Iglesia ni Cristo yan, Master. INC pa. Andrade, oo, INC. Nako. Nako, Mabigat. alam mo naman, masyadong mabibigat yan. Lolokohin. Mga kalaban yan. Sa mga politiko. Lahat inaasahan yan. Yeah, tsaka talaga naman ang INC ay talagang sila ay nag-aano ng mga politiko na talagang makakatulong sa ating Yan. bansa. Saka isa. Pag sinabi ng isa, yun ang lahat. Silang command na tinatawag. Kaya naman, syempre, ang ating kasamang Boy Omega, na isa rin yung, diakono yan, master Oo. yun, diakono si Caboy. Lahat naman ng mga liga, karamihan iglesia. Meron man, nakilala ko ron, iba Muslim, Catholic, mga ilan-ilan. Talaga sumusuporta nga talaga sa Maharlikans Recovery Team. Siyempre, kaya naman ang ating programang Kastigadora ay talagang nagbibigay pugay nga po at talagang malaking karangalan nga po na mapasama po sa PSD ang Maharlikan Recovery Team at syempre ang Akumpiado Real Estate sa pamumuno nga po ni Mr. Daniel Prañesa. Naaabangan nyo po yan ang kanyang column dito po sa PSDAB Update Philippines. Yan. Na kung saan nga ang kasamang Master Jen ang publisher dyan ng nasabing ng PSDAB na hindi lamang po yan sa Calabarzon, kakalab maging sa iba't ibang panig po ng yan. Ang National yan. National yan. Na kung saan nga makakarating po yan sa Malacanang, sa Senado, sa Congress, sa iba't ibang government agencies. Ang ating dyaryo. Ang aming Dalawa diaryo. ang ating dyaryo, isang CCN News. Oo, na ang Balita. yes, yun. Na ang aming publisher po dyan, si Mads Pangulima, Yan. ang aming executive Ako producer naman po. ang editor-in-chief dyan. Yes. At ako naman po ang news editor ng nasabing Yan. CCN News. Na kung saan nga po, mapanood po ang Kastigadora dito po sa CCN News, Filipino Views Channel TV po, na subaybayan po ninyo mula Miyerkules. Ang Miyerkules po namin, Wednesday edition is Chinese Feng Shui by Master Jen and Jenny. Every Thursday and Saturday, ayan pong Kastigadora. Na talagang matutunghayan po ninyo, talagang umi-airy po yan. Saan nga po, ang binibigay po na yung pagbabalita dyan sa Kastigadora, ang
ang sumbong ng ating mga kababayan na kung saan humihingi po ng tulong sa atin. At yung iba, masadya, lumiliyam din sa atin, ano? Yun ang kahapon nga na hindi na nga natin naituloy. Yung sabi ko nga sa'yo na humihingi nga Pagpapatuloy natin yan. Oo, na Okay, humihingi nga sa'yo ng payo dito kaya si Betty ng Si Betty. Kainta or Taytay Rizal na kung saan nga ay nagkaroon siya ng kaso na estapa. Na yun nga, yun asawa nga yan, hindi natin malaman si Jen kung yun ay kasalukuyang ginawa niya yan, kung yun ay sundalo o retired na. Na yun nga, dahil sa sobrang gabi na nga namin talaga kagabi, marami rin kaming pinuntahan. Sabi nga ng sekretary namin noon, dumating nga si Ma'am Betty. Nag-iwan naman siya ng kaplasong note, Master Jen. Siguro nabasa mo naman yun, ano? Okay. Kung ano yung ibibigay mo sa kanyang katwiran, yung pala, humingi siya ng parang assistant. Oo, parang nga naman yun ang nagreklamo pala sa kanya, Master Jen, nasa ibang bansa. Kaya may lawyer talaga to na umaasikaso ng kaso. Ang balita nga natin, yung nagreklamo sa kanya, it doesn't mean na bayaran niya na yung pera. Ang gusto talaga, makulong siya, Master Jen. Kaya siya naman, Bayad na pala. Oh, hindi, willing naman magbayad tong si Betty. Nakulangan pa eh. Kaya nga yung nakapagpiansa siya eh. Pero ang problema, talagang ang ano lang kalaban niya, ayon nga doon sa kanya, yung abogado nga nito, na makulong nga talaga siya. Bukod sa mabayaran niya, yung mabayaran man niya o hindi, makulong siya. Ano bang mabibigay mong katwiran dito, Master Jen? Alam mo, Betty, ang gusto niya makulong ka. Pero nakapagbayad ka naman. Lumabang ka, bibigyan kita ng abogado. Kaya ni Presida Acosta. Ay, lalaban natin. Masyadong pasay. Matakaw yan. Ganyang tao. Mukhang pera yan. Nakabayad ka na. Gusto pa, ipakulong ka. Daig pa. Anak ka ng pusa ka, oo. Sasabihin mo na naman, anak ng tet. Oo, Mahirap kasi niyan. Umiiyak sa akin. Master, nagbayad na po ako ng kalahati. Ang gusto nila, makulong ako. Bisyo ba yan? Ano yun ah? Oo, di ba? Makulong lang yung mga may bisyo. Ano pa yan eh? Walang pondo ang cheque mo. Dinimanda. Wala silang karapatan na ipakulong ka. Nakabayad ka, may agreement kayo. yun nga, may Masyadong agreement nga katawan. sila. Pero syempre, alam ko, milyon kasi yung nakuha niya, Master J. 200,000. 200,000 lang ba? Tumubo pa yun. Oo, bakit? Tubo na nga Ang naman. pera yun eh, 100 lang ang nakuha. Oh. Kalahati, kaya nga sinabi ko sa kanya, tayo ang magpapakulong sa kanya. Pero nakalagay na rin sa... Tinawag ko na yan kay Atty. Acosta, kinausap ko yan si Atty. Pau. Ito na siya. O yan, narinig mo, Ma'am Betty, no? Siguro, bibigyan ka na lang namin ng update kung nakatawag na kami at nabigyan na kami ng sagot dyan sa hiningi mo ng tulong. Para mabigyan ka ng legal counsel. Na kung saan nga maisaayos yung problema mo dahil syempre nga, sabi nga nila, natuto ka na siguro sa pagkakamali mo. Master Jenny, galit si attorney sa ganyan. Sabi nga ni attorney, kapag may mga ganyang reklamo sa inyo, mga utang-utang, may kaprasong papel o agreement, at kung nakabayad naman ang kaunti o maski yung tubo man lang, pwede nating labanan sa kaso. Ang masama, yung walang binayad. Eh, yung sa kanya may binayad, halos kalahati na. Kung tutusin na, wala na, tubo na lang yun. Oo nga naman. diba? Bayaran ka na nga naman pala. Alam mo, itong inutangan niya, kilala ko yan. Laban tayo. Kaya kung kasuhan kita. Hindi ko kilala. Pero ikaw kilala ko. Ikaw ang kakalabanin ko dyan. Kakawalang yamo, anak ka ng daga. Ano ba yan? Lahat ng klaseng animalistic. Sabagay, Pag ako Sir Jackson, naiinis, bawal tayo magmura.
Oo, syempre napapanood tayo hindi lamang Yun na po nga. sa dako ng ating bansa, maging sa ibang panig po ng mundo. Ay napapanood po ang Kastikadora dito po yan sa CCN News, Filipino Views Channel TV. Na kung saan nga meron na tayong tagapakinig dyan sa Pakistan, sa India, na kung saan nga nag-email po sa atin yan. Although walang subtitle, pero alam nila na Hindi, bumabanat. Sir naman doon, naintindihan niya. Marunong naman siya ng Ano ba yan? marunong naman siya ng Tagalog. Dahil alam ko ang asawa niyong Pilipina, Master G. Kaya naman siguro, alam ko yung Indian na to magninegosyo sa Pilipinas yan eh. Siguro sa mga darating na araw, malalaman nyo lang yan sa ating programang Kastikadora na magkakaroon tayo ng mga bisita sa iba't ibang dako po ng ating mundo, na kung saan nga po naimbitahan nga po ang inyong lingkod na ipakilala nga po ang sinasabi nilang Wow Philippines ng tourism. Message yun ng magandang lugar na pwede natin i-establish yung mga darating na bisita. Olongga po. Sa Subic. Maganda nga po yung lugar na yan. Liham. Siyempre yung liham natin, yun nga nakarating din sa atin na sumbong. Actually, Master, ito yung sumbong sa atin ng ating Ang kahapon yan. Oo, yung hindi, may bago tayo ngayon nakasama natin. Ang nireklamo niya kagawad. Na kung saan nga ang kagawad na to, hindi na tayo magbabanggit na sangkot sa mga iba't ibang pagkakaperahan. Kawad yan, Master. Kawatan. Kawatan ba ang tawag sa kagawad? Oo nga, sabi ng ating mentor na si Ka Eddie Magtanggol, ang tawag po namin sa kapitan ay Kopitan. tawag po namin sa kagawad, Kawatan. tawag naman po namin sa congressman, Congressman. ang tawag po namin sa senador. Senator. Yan. Yung mga ang daming katawagan po Yan talaga nga. sa mga kurap. Pag gumagawa ng anomalya. Oo, syempre. Sabi nga lang, Meron tayong document yan, binigay ng ombudsman, si Atty. Sigulong. oo, ng DILG nga. Ng agham. Oo, siya na ang pinaka-director Ang doon. misyon at bisyon, binigyan tayo ng kopya, ang mga pasaway ng mga politiko o opisyal ng buong mundo yan. Naku, anak ng tupa. Bibigyan natin ng mga leksyon basta may document. Karamihan naman, yung mga humingi ng tulong sa atin, hindi tayo pumapayag kung walang document. Oh, syempre message yan, no? Yan. Para iwas tayo sa mas malaking problema. O sige, go. Yung Actually, yung kawatan. nagsumbong sa atin na to, na sinasabi nga niya, itong kagawad na to, na hindi natin babanggitin, nasangkot sa ang dami palang kinaaniban nitong trabaho, Master Jen. Based sa Ombudsman DILG, pag ikaw ay nagtatrabaho sa government, lalo't ikaw ay hinalal ng taong bayan, hindi ka na pwedeng magtrabaho sa iba't ibang gwardiya sa ospital, Ano ba yan? kumukuha ng sa PCSO, na kunwari may sasamahang pasyente, magpapanggap na kamag-anak, pero siya ang kukubra ng cheque. Masyadong mabigat na paratang to, Pero dahil nga ito, reklamo, at saka hindi ba masakit dito, message, nasusugal pa to. Isa kasama tong kasugal, yung kasamang asosasyon sa nabanggit natin kanina lamang. Ano nga ba ang iyong ibibigay na katwiran dito? Ano nga ba, Master J, ibibigay mo katwiran sa kagawad na to? Anak ng pusa ka. Kilala ko yan Kan? May record ako niyan Meron nga tayong record dito, Master Jen. So, nakiusap sa akin si Kapitan. Kasi yung kapitan niya, hindi kupitan. Pinakiusapan niya sa akin. Anong sinabi sa'yo ni Kapitan? Sabi sa akin, maaari, wag ko nang banatan. Ano, Pero nagpapakan alam na lang? mo, Kapitan, okay lang sa akin. Okay na okay lang. Dahil wala ka namang ginawang anomalya sa lugar mo. Pwede namang ma-arbor. Na-kompleto ko ang document, hindi na pwedeng arborin. Nga lang.
talagang makakasuhan at ipapatawag kayo sa Ombudsman DILG. Correct ka dyan. Para malaman po ninyo kung ano ba yung mga katiwalian. Sinabi ko na yan doon sa ombudsman. Ngayon, pinending ko lang. Sabi ko, nakiusap sa akin ng kapitan. So, ano naman ang naging usapin nyo ni Kapitan ungkol sa kagawad niya? Pagbigyan na lang, at saka siguro hindi na maulit. Okay lang. Yung mga sugal-sugal mo, kapag ako'y napunta ng Pandakan dyan, yung di po nga dyan Sino ba ang umareglo na, master? Sabihin mo ng totoo. Kaya hanggang ni Mayor Erap. Sino nga ba? Jenny lang. Ganun ba? Actually, hindi ko na... Nakiusap ko yung kapitan. Oo, kasi masyadong, alam mo yung Dipo talaga, masyadong naging malaking controversial talaga yan Kasi base po sa pag-aaral, naobserbahan ko nga po dyan sa Dipo, na nandyan pa po sa Maynila, talagang napaka-delikado po niyan. Sabi nga ng mga nakaupong kapitan dyan, o mga naka-assign dyan, secured naman daw ang nasabing dating Dipo. Opo yan. Pero ang naging tanong ko nga po sa kanila, paano kung merong ang terorista na magbaksak ng bomba mismo dyan? Yun ang hindi po nila nasagot. Mamatay dyan. Kaya nga nalipat na yan Nalipat na yan. Diba? Anong maupo si Kasi napakalaki kasi na ng pondo dyan Correct. ng mga barangay yan, mga nasasakupan dyan ng dating Dipo. Halos lahat dyan umaasa, nagtatrabaho dyan mismo. Kaya hindi naman natin masisi ang ating mga kababayan na talagang tinangkilik nga po yan dating Dipo dyan sa Maynila. Pero dahil nga po pinag-aralan natin ang 3 buwan ng nasabing Dipo at nabigyan naman ng pansin, ngayon naman ay maayos na at nailipat naman ng maluwalhati at kahit paano safe na po ang Maynila. Kaya naman siguro, kasi nakalagay kasi may kasama tayo na pangkalikasan nga na sinasabi na dapat yung mga ganyang Dipo sa malalayong lugar po yan na talagang walang hindi syudad at walang tatamaang residente. Nang ano man mangyaring aksidente, wala kayong tatamaan. Muli po, Master Jen, yung ang lumiham nga sa atin, yun nga, sinasabi mo nagkaroon na kayo ng pag-uusap ng kapitan dyan, kay Kagawad, sana nga po, sir, ayusin nyo na lang, kasi mahirap talaga pag na-ombudsman. Talagang yan, ilang hearing yan. Parang yan, yung nakasuhan namin, nakapending din yung kaso namin sa isang kagawad. Kaya hindi na namin babanggitin kasi nakapending nga So far naman, hindi naman na kami kinakalaban nitong tao na to. So, syempre, lagi pa rin mga nakaantabay na nagsasabi sa amin, na monitor pa rin namin tong kagawad na to. At paano sa programang Kastigadora, meron tayong mga correspondent dyan na talagang nagbibigay sa atin ng mga impormasyon, katulad nga po sa Barangay Ampid 1, na kung saan nga ay nilapitan tayo ng traffic enforcement dyan na si Hasmi at saka si Olegario, na kung saan nabanggit na nga daw niya yung kay Kapitan. Yung problema nga po dyan sa Barangay Ampid 1, yung traffic po nagaganap dyan. Sumbong pa nga. Oo, nagsumbong. At talaga namang sinabi naman talaga nila kay Kapitan na talagang malaking problema, lalo kung may mga traffic enforcement dyan, compare na wala nagbabantay. Lalo nga daw pag alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, talagang napaka-traffic po. Kaya nga nasabi nga ni Olegario na dapat nga nagraradyo sila dyan sa OPS ng San Mateo. Kasi napakaluwag ng National Road kapag mga ganong oras. Tataka naman sila bakit sila nagsisiksika dyan sa Paraiso, sa Daambakal, palabas po ng Ampid 1, diretso pong Banaba. Nasa National Road po ay napakaluwag naman. At syempre, Master Jen, ang panawagan din sa atin ni Cowboy Omega, yung mga bago niyang membro dyan sa Marikina chapter. Marami talaga yan. Na talagang sasanib na yan, dahil dalawa na nga po ang chapter na hinahawakan ng aming municipal director. Ilagay din siya yan, dahil siya lang may mga nakakilala. Baka siya na rin talaga ng ating founder chairman ng PSD ng Marikina chapter.
Ayun nga, yung Mayo Asyete nga na umakyat tayo dyan sa Barangay Sitio Adja na kung saan napasyal natin yung ito nga si Nagkaroon ng Andrade. meeting, maraming... Oo, nagkaroon ng meeting. Ang dami po talagang umatin siya. Marikina. Na video yun. Oh, yung Pasig. Na talagang dumalo po sila. Meron na lamang po tayong mga dalawang minuto po, no? Siguro po, muli po sa ating programang Kastigadora na mapapanood po ninyo sa CCN News, Filipino Views, Channel TV, mula araw ng Huwebes at Sabado, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. At lagi nyo po tatangkilikin yan. Siyempre po, tuwing Merkules po ay ang aming Chinese Feng Shui, Master Jen and Jenny. Kaya Master Jen, may ilang minuto na lang tayo, magpaalam ka na. O, paano tayo magpapaalam? Kakasigurin pa nga natin. Biling na biling tayo sa oras. Sa susunod, sabihin natin kay publisher, 2 oras tayo. Marami na sana. Maraming hindi natapos. Sa Sabado na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kasama Master Jenny sa programang Kastigadora. Narito na ang programang Kastigadora, Master Jenny Jenny. Dito lamang sa himpilan ng CCN News, Filipino Views, mapapakinggan tuwing araw ng Huwebes at Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Master Jenny Jenny, maaasahan sumbungan ng bayan. Siguraduhin mo lamang na ang inyong mga dokumento at testigo ay inyong kasama. Magsumbong sa Kastigadora, Master Jen and Jenny, sumbong, sumbong, sumbong.